Pinagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayon po, kamusta po ang bawat isa? Ay, kamusta nga yung kapatid mo? Sabihin mo, kamusta ka na? Ngayon po, I pray po na ang bawat isa po ay nasa maayos at mabuting kalagayan po, no? Ayun po, welcome po ang bawat isa sa gawain po ng Diyos, sa Reva Fields po, no, sa ating online Bible study tuwing 4 p.m. po, no. Ayun po, muli tayo po yung mag-aaral po ng salita po ng Diyos, no. Ang topic po natin ngayon ay yung layunin ni Kristo sa krus. Ayun po, may mga pastor na po na nauna. Ang tinuro po ni Pastor Trixie, yung patungkol po sa kaligtasan. Ang isa sa layunin ni Kristo sa krus ay para sa kaligtasan po nating mga tao. At sa number 2 po ay Pastora Sheila po, yung draw everyone to God. Yung ibalik muli ang mga tao sa Diyos, ilapit ang mga tao sa Diyos. Ito po yung mga isang layunin ni Kristo sa krus. At sa number 3 po kay Pastora AC po, yung forgiveness po. Isa sa mga layunin ni Kristo sa krus ay yung kapatawaran ng bawat isa, ng buong lahi po ng tao. Ngayon po sa number 4 po, no, yung pinaka-topic po natin ngayon, yung pang number 4 po, yung redeem us from the curse. Yung tinubos tayo ni Kristo sa sumpa. Ayun po, kung may mga Bible po tayo, ay tayo po ay may pagbukasan sa Galatia 3, verse 13 hanggang 14 po, no. Ayun po, kung mga Bible po kayo, pakisundan na lang po ko. Ang sabi po dito sa Galatia 3, chapter 13, verse 13 hanggang 14, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibibitin or ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagkapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Topic po natin ngayon, redeem us from the curse. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa. Ito ang isa sa mga layunin ni Kristo sa krus. Kung bakit po siya ay napako, kung bakit po siya namatay. Alam po ba ninyo na may iba't ibang klase ng sumpa eh? Amin po ba? Ano ba tong mga sumpa na ito? Kung bakit kailangan pang mamatay or bakit kailangan pang tubusin tayo ni Kristo sa krus? Ngayon po, andyan po yung sumpa ng kamatayan. Yung sumpa ng kamatayan po, ito yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ito po yung mapunta ang tao sa impyerno. Kung di po gagawin ng Panginoong Yesus yung layunin niya, yung purpose niya, yung goal niya, yung mission niya, na para tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo, andun po na wala pong kaligtasan. Andun po yung kamatayan, yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. At isa rin po sa mga sumpa na ito, ito yung sumpa ng kahirapan. Maraming mga tao na nasa kahirapan. Naghirap si Jesus, naging mahirap si Jesus para tayo po ay yumaman. Ito po sa isa sa mga layunin niya. Hindi na tayo magdusa sa kahirapan, umalis tayo sa sumpa ng kahirapan para magkaroon tayo ng masaganang buhay. Si Kristo ay naghirap para tayo ay yumaman. At the same time po, ito po yung sumpa ng sakit. Sinong tao na gusto na nasa sakit? Wala po. Pero may mga tao na hindi na maalis sa sakit. Bakit kamo? Kasi wala si Jesus sa buhay nila. Isa sa mga dahilan, isa sa mga layunin, goal ng Panginoong Jesus kung bakit siya napako sa krus ay para alisin tayo sa sumpa ng kasakitan. At the same time sa sumpa ng kamalasan, at the same time sa sumpa ng kapangitan. Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi po yan yung kapangitan na sinasabi ko. Ang tinutukoy ko pong kapangitan, hindi po yung patungkol sa itsura, kundi yung kapangitan ng buhay. Sinong tao na gustong malasin? Sinong gustong tao na mapunta dun sa sumpa ng kapangitan ng buhay? Wala. Pero alam po ba ninyo na nasa under or nasa kamay ni Satanas ang sumpa ng lahat ng itong nabanggit ko?
kahit ayaw mo, kung wala sa iyo si Jesus, idadapuan ka talaga nito. Ayaw ni Satanas na maging maayos, maging maganda, o maging mabuti ang buhay ng bawat tao. Alam po ba ninyo na tuwang-tuwa po si Satanas na yung mga tao nasa kahirapan, yung mga tao nasa kasakitan. Gusto niya na bawiin yung buhay ng tao. Yan yung mga yan yung yung masayang-masaya sa Satanas. Gusto niya na nasa lugmok na buhay tayo. Alam po ba ninyo na kontrolado ni Satanas ang kasamaan dito sa mundo? Yung nangyayaring mga masama dito sa mundo po, kontrolado po ni Satanas. Siya po ang author ng kasamaan dito sa mundo. Yung mga nangyayaring hindi maganda dito, yung kapangitan, yung kahirapan, yung kamatayan. Kaya nga po, ang sabi po ng John 10:10, pumunta rito si Satanas ay upang magnakaw, pumatay at pangwasak. Yung sumpa po, ito po yung kapangitan ng buhay. Gusto niya laging wasak yung buhay ng tao. Gusto niya laging nasa kahirapan ka. Gusto ni Satanas na lagi po tayo ay nasa sakit. Ayaw niya na maging masaya ka. Gusto niya na laging nasa lungkot ka. Gusto niya na laging nasa hirap ka. Kaya ito po yung layunin ni Kristo para magkaroon tayo ng isang buhay na ganap. Kung si Satanas po ang author ng kapangitan, kamalasan ng kasamaan dito sa mundo, ang Panginoong Jesus naman po natin ang author ng mabuting buhay, ng masayang buhay, ng maayos na buhay, ng mainam na buhay. Ito po yung pangako po niya sa atin. No? Sabi nga po sa awit 23, na ako'y pinahimlay mo sa mainam na pastulan. Ang gusto ng Diyos, gusto ni Jesus, maayos ka. Kaya pakisabi sa katabi mo, gusto ni Jesus maging maayos ka. Maging maayos lahat sa buhay po natin. Maging mabuti po lahat ang buhay natin. Maging masagana po lahat ang buhay natin. Kaya nga ito po yung layunin niya. Sa krus ng Kalbaryo, tubusin tayo sa sumpa. Para yung buhay na hindi maganda na gusto ng Satanas ay wag na mangyari sa buhay ng mga tao. Kaya lagi naman po natin naririnig mga kapatid, no? Ang pinaka-safetiest na lugar ay yung doon ka sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, huwag kang aalis kahit anong mangyari sa kalooban ng Diyos. Huwag kang mangiiwan, huwag mong pababayaan yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Dumarating yung time na mapapagod tayo bilang isang Kristiyano. Bakit ka mo? Nasa katawang lupa po tayo. Sino bang taong hindi napapagod? Lalo na kapag sa ministry po, andun na yung oras po natin sa ministry, andun po na, kumbaga, buong buhay mo, nasa ministry na. Lalo na po sa mga naka full time po na mga manggagawa po ng Diyos, sa mga workers po, no? Andun po na hindi po madaling maging workers, no, na manggagawa ng Diyos. Kasi bakit? Andun po na aatakihin ka talaga ni Satanas. Walang hinto, walang araw na hindi kanya atakihin. Araw-araw, oras-oras, minuto. Gusto ni Satanas na maitulak tayo dun sa mali, na sa ganun ay mawala tayo sa paglilingkod. Ngayon po mga kapatid, no, si Satanas po yung author ng sin. Alam po ba ninyo, ang kamandag ng sumpa ay nasa kasalanan. Gusto ni Satanas na maitulak kanya dun sa pagkakamali. Gusto ni Satanas na maitulak kanya dun sa kasalanan. Bakit kamo? Para yung sumpa mailagay niya sa iyo. Kasi ulitin ko lang po, ang sumpa ay nasa kasalanan. Mababasa po natin yan sa unang Korinto 15 po, nandiyan po, or 55. No? Ngayon po mga kapatid, no? Dahil kapag nagkasala po tayo, doon pumapasok yung sumpa. Dahil ang kamandag ng sumpa ay nasa kasalanan po. Inulit ko lang po, no? Kaya pakisabi sa katabi mo, umalis ka sa kasalanan. Kaya pakisabi sa katabi mo, umiwas ka sa kasalanan. Huwag po nating gawin or yakapin ng kasalanan. Bilang isang Kristiyano, dapat tayo po mga kapatid ay umiiwas sa kasalanan. May mga Kristiyano po na hindi makaiwas sa kasalanan, kaya pakisabi sa katabi mo, umiwas ka.
para yung sumpa ng kamatayan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng kasakitan, kamalasan, kapangitan ng buhay, ay wag po nating danasin. Layunin ni Kristo sa krus ay para tubusin tayo sa sumpa. Gusto ng Diyos na maging mainam ang buhay po natin. Gusto ng Diyos na wala kang sakit, kaya niya ginawa yun. Gusto ng Diyos, masagana ka, kaya niya ginawa yun. At higit sa lahat, gusto po ng Diyos, one day, one time, na makapiling po niya tayo. Alam po ba ninyo na 2,000 years ago, nandun po na iniwan ni Jesus yung trono niya? Nandun na kinalimutan niya yung posisyon niya bilang Diyos. Kinuban niya yung pagka-Diyos niya. Para ano? Para tubusin po tayo sa sumpa ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, no, bilang ako, bilang ikaw, magpatuloy lang po tayo kung ano po yung ibinibigay po sa atin ng Diyos. Kung nasan ka ngayon, ituloy mo lang yan. Kasi diyan ka pagpapalain ng Diyos. Kasi kung nasan ang kalooban ng Diyos, nandun po yung pagpapala. Tandaan po natin yung mga kapatid, no? Ngayon po, no, habang buhay ka, hindi pwede na hindi ka atakihin ni Satanas. Sabi nga ng 1 Peter 5:8 na humanda kayo at magbantay dahil ang kalaban ninyo, ang dyablo na kaaway niyo, parang liyong umaatungal na naghahanap-hanap ng masisila, aaligid-aligid siya. As a Christian po, no, paano ka makaiwas sa atake ng Satanas? Kailangan mong maging handa. Kailangan mong magbantay. Kaya bilang isang Kristiyano po, no, kailangan po nating magpalakas. Andun po na always na puspos po tayo ng Espiritu ng Diyos, no? Lagi tayong puspos ng presensya ng Diyos. Lagi po nating hanapin ang Diyos sa buhay po natin. Ngayon po mga kapatid, no, ito po yung layunin ni Kristo sa krus. Alisin ka niya, tubusin ka niya sa sumpa. Ngayon po mga kapatid, i-close ko lang po sa isang kwento, no. May isa pong pastor na mahilig po siyang mamundok, umaga mag-hiking po, maglakad-lakad sa kabundukan. Hindi naman siya na mountain climber, no, pero hindi na siya mountain climbing, no, hindi naman siya talaga totally na umaakyat. Naglalakad-lakad lang po siya. Ngayon sa paglalakad po niya, may nakasalubong po siyang isang mangangaso. Pag sinabi po kasing mangangaso, ito po yung hunter po, no. Andun po na nanguhuli po siya ng mga gusto niyang hulihin sa kabundukan. Halimbawa, karaniwan dyan yung mga usa para kainin, yung mga baboy ramo, or yung mga etc. kung ano pa man yan. Ngayon, itong mga aso na ito, tinanong siya ng pastor na sabi niya, saan po kayo galing? Ngayon, sabi po ng mga aso, dyan sa bundok. Sabi ng pastor, anong ginawa mo? Ito, nanghuli ako ng mga ibon. May dala pong hawla yung mga ngaso, at andun po na marami pong ibon dun sa hawla, nahawak-hawak ng mga ngaso. Ngayon, tinanong ng pastor yung mga ngaso. Ang sabi po ng pastor dun sa mga ngaso, ang dami mong nahuling ibon ah. Ano bang gagawin mo dyan? Ngayon, sabi ng mga ngaso, dito, gagawin ko dito sa mga ibon na nahuli ko. Paglalaruan ko lang. Ngayon, sabi ng pastor, paglalaruan mo? Pagkatapos ng paglaruan, anong gagawin mo? Pagkatapos kong paglaruan, pahirapan ko sila. Tapos, pagkatapos ng pahirapan, anong gagawin mo? Ngayon, sabi po ng mga ngaso, pagkatapos kong pahirapan sila, pagkatapos ko silang paglaruan, pagsawa na ako, papatayin ko na sila. Ngayon, na-shock po yung pastor. Ngayon, sabi ng pastor, biling ko na lang yan, mga ibon na yan. Yung mga nahuli mong ibon, biling ko na lang. Ngayon, sabi ng mga ngaso, kung bibilin mo to sa akin, mahal to. Magkano ba isa? Marami po yun. Ngayon, sabi ng pastor, biling ko lang 100 isa. Iba't ibang klaseng mga ibon. Ngayon, sabi ng mga ngaso, 100 isa. Hindi. Pinaghirapan ko to eh. Hindi ko pagbibili sa'yo ng 100 isa to. Gusto ko 500 isa, sabi ng mga ngaso. Ngayon, sabi ng pastor, wala na bang tawad? Diba mahilig po tayong tumawad?
Pero sa pagkakataon na po nyo, no, hindi po pumayag yung mga ngaso na magpatawad. Ngayon, sabi ng mga ngaso, kung ayaw mong bilhin, uuwi na ako, alis na ako. Ngayon, sabi ng pastor, teka lang, bibiling ko silang lahat. Ngayon, sa madaling salita po, nandun po na binili po ng pastor yung mga ibon na hawak po ng mga ngaso. At yung pagkabili, yung pagkabigay ng hawla na may mga ibon, ang ginawa po ng pastor, binuksan po yung pintuan ng hawla. Binuksan po niya. At ano po, isa-isa pong pinakawalan yung mga ibon na nandun sa hawla. Naubos po yung ibon sa hawla, nagliparan po lahat, malayang lumipad. Ngayon, nasyak yung mga ngaso. Kasi bakit? Pinaghirapan kong hulihin yun, tapos binili mo sa akin, tapos ganun na lamang yung binili mo sa akin, pinakawalan mo agad. Anong meron sa mga ibon? Sabi ng mga ngaso. Ngayon, sabi po ng pastor, gusto ko kasing maging malaya sila. Kasi ang ibon dinesign para maging malaya. Ngayon po mga kapatid, ano pong gusto kong ipunto sa kwento ko po, no? 2,000 taon na po nakakalipas nang bumaba po si Jesus po rito sa mundo. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong si Jesus, ay iniwan niya yung langit. Iniwan niya yung trono niya, yung kaharian niya. Actually, si Jesus nga po yung kayamanan ng langit eh. Naghirap po ang langit. Actually, naging malungkot po ang langit. Kaya po may mga mababasa po tayo sa Bible po, no? Na nagbabaan ng mga anghel at sinamba si Jesus. Kumbaga, namimiss nila si Jesus eh. Kaya pakisabi sa atay mo, dapat mamiss mo rin si Jesus palagi sa buhay mo. Ngayon, bumaba si Jesus dito para ano? Para asikasuhin yung misyon na natubusin tayo sa sumpa ng kamatayan, sa sumpa ng kahirapan, sa sumpa ng kapangitan ng buhay, sa sumpa ng kamalasan, sa sumpa ng kamatayan. Ngayon po mga kapatid, no, hawak ni Satanas, kontrolado ni Satanas ang mundo. Ngayon, ginawa po ng Panginoong Hesus, nandun na ibinigay niya yung sariling buhay niya. Sarapan ni Satanas, sarapan ng mga tao, ibinigay niya yung buhay niya. Para ano? Para agawin kay Satanas yung pagkokontrol sa buhay ng tao. Inagaw ng Panginoong Hesus yung susi ng kamatayan, yung susi ng kahirapan, yung susi ng kamalasan, yung susi ng kamatayan, yung susi ng kasakitan. Inagaw lahat yan ng Panginoon. Namatay siya para tubusin po tayo sa sumpa. Ito po ang layunin ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito po ang tanong. Ngayon narinig po natin itong mga bagay na ito. Kumaga, buhay ng Panginoon. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin po ng yung Via Dolorosa? Yung way of suffering. Kumbaga, habang naglalakad, habang binubuhat ng Panginoong Hesus, yung cross papunta dun sa lugar kung siya pagpapakuhan. Nandun po mga kapatid na sobrang hirap yung pinagdaanan po ng Panginoon. Alam naman po natin yan kasi napanood na po natin yung Passion of Christ. Amen po ba? Buhay po ng Panginoon yung ibinigay niya, yung pinantubos po niya. Basahin po natin dito sa 1 Peter 1:18 po, no? 1 Peter 1:18 po, basahin ko po sa inyo. Kahit ako na lang po. Sabi po dito sa 1 Peter 1:18, alam ninyong kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasira o nauubos. Paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo na inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ayun po mga kapatid, no? Yung buhay ng Panginoong Hesus, handa niyang iwan ng lahat.
Ano man po yung maging kabayaran para matubusin tayo sa sumpa. Kahit buhay ng Panginoon, ibinigay niya para sa ating mga tao. Alam po ba ninyo, ang sabi po sa Bible sa Awit 116 verse 12, sa kabutihan ng Diyos, anong maigaganti ko? Mga kapatid, hindi naman natin talaga matutumbasan yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na lahat ng hirap na ginawa niya, na dinanas niya, di naman po natin matutumbasan to o mapapalitan, mapapantayan, hindi. Ngayon, ang gusto lang ng Panginoong Jesus, gusto niya na paglingkuran mo siya. Napakasimple lang po, maglingkod po tayo sa Panginoon. Sabi nga ni yung turo po ni Pastor Abi, no? Yung pagpupumilit, di bang ano yun? Yung pagpupumilit, yung importunity, yung pagpupumilit, yung, actually, ito po yung kahit ayaw mo, gagawin mo. Papaglingkuran mo lang po ang Panginoon. Bakit? Yun ang gusto niya sa bawat isa po sa atin. Yung mapaglingkuran po natin ang Panginoon. Praise the Lord po, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Naway napagpala po ang bawat isa po, no? Ayun po, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Sige po, bago po tayo tuluyang mag-iwalay-walay, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy na kami po ay nagpapanggubang lumalapit sa inyong harapan. Maraming salamat po sa mensahe mo sa hapon na to. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa layunin mo sa krus para ibigay mo sa amin yung kaligtasan, yung kapatawaran, yung maalis kami sa sumpa at yung mapalapit kami sa inyo. Hayaan mo na lahat ng ito ay tumimo sa aming puso, magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Hayaan mo na lagi namin maisip ang lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At patuloy nga po na ilagay mo sa heart ng bawat isa yung maging mapagpumilit kami maglingkod sa inyo. Hayaan mo na ang bawat isang naririto na tapat na naglilingkod, na nanunood, na nagsusubaybay sa gawain, hayaan mo na patuloy ang pagpapala mo siyang maranasan ng bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos. Hayaan mo na pagpalain mo pa ang kabuuan ng Rema Evangelist Church International. Nandun nga po na mangyaring perpektong kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, sa mainam na buhay at sa pinagpalang buhay. Maraming salamat po, Ama, sa ilang po lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa bawat isa. Magpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. God bless you po.